dear beloved, Boss Mike, Cervera. Nako, grabe ito. Mga kababayan, ha? Grabe, malupit ito, mga kababayan. O, eto na. O, yan. Nako po, mga kababayan. Sabi po ni Alan Peter Cayetano, I'll offer you a solution. Sabing ganun. Senator Win, mag-meeting tayo. Kita nyo, marunong palang makipag-usap pero nung nakarang araw, mga kababayan, binanat-banatan niya ito. Sabi, mag-ingat ka. Eka, mag-ingat saan? Diba? Yan ang problema, mga kababayan, dito kay Alan Peter Cayetano. Nilalamon na ho ng pangarap niya. Alam nyo, ang pangarap kasi nakukuha ng dahan-dahan. Siguro, matanda na ito, kaya naghahabol na. Diba? Oo, diba? Larry Santiago, ano? Oo, diba? Ernie Palma, oo, ha? Oo, sabi, ang tagal ko na sa channel na to. Oo, hindi pa ako na-shout out. Grabe naman to si Larry Santiago. Ano, ha? Yan, Lisa Villa. Opo, sa inyo pong lahat, ha? Bahala na kayo magbatian. Sabi naman ni Sherwin Gatchalian, term sharing ba? Hanap ka na lang ng ibang kausap mo, wag ako, tanga. Putik na yan, mga kababayan, no? Grabe, no? Di, talagang Eman Alvarez, pahiya. Malala, mga kababayan, pahiya talaga si Alan Peter Cayetano. Kinakain niya na lang yung yung mga kapahiyaan niya, 'di ba? Pero sa atin, mga kababayan, yung gaganyanin ka, nakakahiya yan. Kung talagang eto, mga kababayan, papaliwanag natin. Alam nyo ba, na piling nila Alan Peter Cayetano, mas marami ang sumusuporta sa mga Duterte. Yan ang alam nila. Tingin nila mas marami, mas malakas ang sumusuporta sa mga Duterte. Hindi nila alam na wala na. Wala na. Mahina lang sila, mga kababayan. Paano? Siguro yung network nila, ang pinapanood lang, mga kababayan, ay yung pong mga, di ba, sa panig nila. Tumawid-tawid ka. Kasi hindi mo malalaman ang katotohanan kung nananatili ka lang dyan sa comfort zone mo. Ganon. Kailangan, tignan mo rin ang labas. Ano ba talaga ang sinisigaw? Kasi, kung ang maririnig mo lang ay yung paulit-ulit na sigaw ng mga bobot tanga, hindi mo maririnig, hindi mo binibigyan ng pagkakataon na marinig ang sigaw ng mayoryang Pilipino katulad namin dito, na magta-3,000 na ang sinisigaw namin ay isa kayong mga hinampil. Hinampil na binoto ng tao pero ang pinagsisilbihan ay iisang pamilya lang. Di ba, mga kababayan? Totoo naman. Di ba? Sino ba ang pinagsisilbihan ng mga ito? Di ba ang pamilyang Duterte lang? Kasi feeling nila, yun ang makakapagligtas ng kanilang political career. Hindi nila alam na ang mga tao tahimik, ngunit galit na sa mga nangyayari. Indaylay, sa lahat ng mga nangyayari na kagaguhan na pinaggagawa ng mismong grupo na kinakaaniban ni Alan Peter Petra Cayetano. Kita nyo, mga kababayan, eto ang nangyari ngayon. Mga kababayan ko, nagmamakaawa na ngayon. Siya na ngayon ang nakikiusap. Pwede ka palang makiusap. Hindi yung puro yabang at kapal ng mukha lang. Di ba? Ang mangyayari, kung ang kapal ng mukha mo, at ang feeling na malakas ka pa o malakas pa yung kinaaaniban mong grupo,
abay nagkakamali ka na. Yan na ang malapit ng katapusan ng karera mo sa politika. Bakit kanyo? Mary Pinoses, Dolores Pascual, Ruth Tubadesa, Hermie Iskandor, Rendelin Licayo, Heidi Pantino, bakit kanyo? Ultimo, na kapatid ni Alan Peter Petra Baklang Cayetano, ay siya na mismo ang nangangampanya na no more Cayetano daw sa politika sa 2028. Paano ngayon yan? May platform na ho ngayon. Yung kapatid na bunso nito na Winan 2-3 din. Winan 2-3 nila kasi. Binudol nila. Ultimo. Eto nga mga kababayan DIM, DIM 2779, opo, replay tayo. Ultimo kapatid, netong si Alan Petra Kabayong Baklang Cayetano. Ultimo na kapatid na si Lito Poging Cayetano. Na hindi nahihiyang maging kalbo. Hindi katulad ni Marcoleta. Mga kababayan ko, kung iisipin ninyo, kapatid nga binudol nila, taong bayan pa kaya. Isipin nyo yan mga kababayan. Pagka isipin yung maigi itong aking sasabihin, Legazpi. Ikaw, Tessa Aguiluz, Castro, Verde, Tiger 99, 2.0. Pakinggan nyo yung sasabihin ko. Kung ang kapatid nga ng nagngangalang Alan Petra Cayetano at nagngangalang Pia Madrama Queen Cayetano ay binudol nila ang kapatid nila, ang ading nila. Ang buridak nila. Tayo pa kayang mga Pilipino hindi nila bobodolin? Kadugo na yun, mga kababayan. Kadugo na yun. Kapatid, bunso, na dapat pinagbibigyan ng lahat ng pagkakataon. Na dapat ikaw na panganay, kuya, manang, di ba? Yung ading mo ay dapat na inaaruga mo, dapat na inuuna mo yung kapakanan ng ading mo bago yung sarili mo. Mga kababayan, baliktad. Biruin ninyo mga kababayan, pinabayaan nila, binudol nila pinangakuan na siya'y magiging mayor uli. Anong ginawa nila? Nilabanan mga kababayan. Kaya talagang tama yung sabi ni Jojo A sa interview Kung ano at kung sino yung mga kasama mo yung ka. Di ba? Anong pagkakaiba nila ni Amy Marcos? Walang pagpapahalaga sa ading niya. Pangulo na yung ading niya. Anong ginagawa niya? Imbis na isakit niya, imbis na tulungan niya, imbis na siya ang manguna na magmalasakit sa ading niya. Anong ginawa ni Amy? Na kahit tabasa ng baba, humahaba. Diba mga kababayan? Abay, ganun din Ganun din sa Cayetano. Kung ano yung ginagawa ni Amy, ganun din ang ginagawa nung Pia at noong si Alan Petra Cayetano. Iisa ng lakad sila mga kababayan. Walang pagkakaiba itong mga putang inan to. Sorry naman. Diba? So ngayon, sabi nga nila ang ibinababa daw hindi yung baba ni Amy Ang ibinababa ay itinataas. At ang nagpapakataas ay ibinababa. Kita nyo. Asan ngayon yung Lino Cayetano? Abay, binigyan ng posisyon ng Malacanang. Naging general manager ngayon
ng alin? PTV4. Oh, paano ngayon yan? May platform na ngayon. Kita nyo, no? Yaan, mga kababayan, eh. Marunong talaga ang Diyos, mga kababayan. Di ba? Marunong. So ngayon, eto na. Tanggalin na natin to. Eto pa, mga kababayan, no? Sabi nga dito, nakakadismaya na, hindi po umaten yung hindi umaten, nandoon lang, nag-aano. Eto, tignan nyo, mga kababayan ko. Yan. Basahin nyo. Sabi dito, mga kababayan, netong nagngangalang daw si Daryl Nope. Kilala nyo naman ito, di ba? Ito ho yung alalay, oo. Ito ho yung chimoy, chimay-chimoy ni Amy Marcos. Sabi rito, mga kababayan, ang pinapakalat nila. Ang gusto ko sa presidente, nanununtok, palamura, bobo, may pagkalukaret, nambabato ng laptop, mahilig manggulo. Kita nyo? Nakita nyo ho? Yung kanilang mga kabobohan ay kinakampanya na nila. Mga kababayan, huwag kayong magpapadala sa mga ganyang mga propaganda. Sabi ko nga, may kulang pa yan eh. Di ba? Di ba? Sub-annihilasyon. Replay tayo, replay. Ngayon, mga kababayan ko, isipin nyo. Ikaw, Rain, 143. Ganito ba ang gusto ninyo na klase ng mindset ng mga Pilipino? Ganito ba ang mga mindset na gusto ninyong angkinin ng mga magiging anak natin, magiging mga apo natin? Ganyan po ba yung gusto ninyong mamanahin? Kasi yan na ho yung pinapalaganap nila, mga kababayan. Sabi ko nga citizen Sabi ko replay talaga to. Kulang pa ito eh. Alam nyo kung ano kulang, mga kababayan? Pakinggan nyo. Kulang ng magnanakaw, kulang ng immoral na babae, kulang ng salitang palakantot. Di ba, mga kababayan? Kulang ng isang palaiyot. Di ba, mga kababayan? Ano pa? Kulang ng kaduwagan, mamamatay tao. Di ba? Kulang ng burikat. Utang ina, mga kababayan, sama nyo na. Binawas-bawasan nyo pa eh. Putang ina nyo eh. Kasi mga kababayan, ang pinapalaganap natin ay maka-Diyos, makabayan at makatao. Yan dapat ang namamayani sa isang kandidato. Pero ang pinapalaganap nila ganito, mga kababayan eh. Ang pangit talaga eh. Di ba? Ang pangit. Di ba? Ito tayo eh. Lagi nating kinakampanya. Mamili tayo ng isang kandidato na maka-Diyos para may takot sa Diyos, hindi magnanakaw. Makabayan para kung makabayan ay mapagmahal siya, maglilingkod ng tapat. Di ba? Makatao, pahahalagahan ang buhay ng mga Pilipino kahit sino ka pa o anong estado ng buhay meron ka, yaan ay pahahalagahan niya. Yun ang hinahanap nating kandidato, putang ina. Tao pa ko ha! Diba? Pero, ang kanilang kinakampanya, kabaliktaran sa dapat na nagiging nagiging pagkatao, katangian, at pag-uugali ng isang kandidatong hinahanap natin para tayo ay maitawid, para magkaroon ng kahit papanong pagbabago sa bansang ito na nilamon ng sistema
ng mga kamaliang ideolohiya na katulad ng sinisiksik nila. Yan mga kababayan. Kita nyo? Kundi ba naman mga putang inan to eh. Sorry sorry talaga. Di ba? Di ba? Oo, banayad na banayad pa ako niyan. Oh. Kita nyo mga kababayan ko. Yan ba gusto nyo? Ay, nako, buhay. O eto mga kababayan, di magising sa pagkatulog. O, latest update. O, siya na lang ang naniniwala na Senate President pa rin siya. Tangina kaya Tano, ikaw na lang daw ang naniniwala na ikaw na yung Senate President. Walastik, walang Diyo, mga kababayan ko. O yan, bahala na kayo dyan. Ibagay na natin yan. Alam nyo naman ang pag-uugali ng mga dides. Sabi ko nga, kung ganyan ang pinakakalat nila, kasi nga, ganun sila. O tulad ho nito mga kababayan. Dahil nga dito, sa mga nangyayari sa usaping politika, eto na mga kababayan, alam nyo yung sinasabi nila, eto, boycott Waterfront Hotel. Nilagay pa yung logo mga kababayan. Boycott Waterfront Hotel Incorporation, Philippines, because it is owned by the Gatchalian family. Kita nyo dahil daw pag-aari ng Gatchalian at kalaban nila sa politika, kailangan daw i-boycott nila. Di ba? Yan ang ganti ng mga mamayan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kita nyo mga kababayan, sa akin opinion, sa akin namang opinion, kala mo naman nakakapag-check-in kayo dyan. Bakit? Mga kababayan, tanong ko, yung mga DDS ba nakakapag-check-in dyan? Sige nga, pakisagot nga. Yung mga DDS ba nakakapag-check-in sa waterfront? Mga kababayan. Sa palagay nyo. Pakisagot. Kala mo talaga mga kayang mag-check-in sa waterfront eh. Di ba? Katulad na itong itsura na to. Yan, yan. Ayun. Nakita nyo ba yung itsura na yan? Sa palagay nyo makakapag-check-in to sa waterfront? Di ba? Argo? Pangukada kami. Yung mga bata lang ni Martin yun. Hindi tayo kasali doon. Hindi tayo kasali. Yung mga ganitong itsura. Yan, yung mga ganyang itsura. Makakapag-check-in ba yan sa waterfront? Yan. O, tingnan nyo. Pangalan doon Lacson. Nabanggit ang pangalan ni Lacson. Diba, mga bobo. Kaya hindi lumalago ang buhay kasi mga bobo, mga putang ina eto ba? Sa palagay nyo, yung mga yan itong mga tropa ni Argo, makaka-check-in ito sa waterfront? Hinuhuli. Oh, Yung mga gold kita mo? project sa flood control, hindi hinuhuli. Makaka-check-in yan? Isipin nyo maigi mga kababayan. Ang lakas-lakas nila na na magsabi na boycott natin, i-boycott natin yung waterfront ng mga Gatchalian, negosyo nila yun Tapos, yung mga nagsasabi, ganire. Hindi ako nagdi-discriminate dito Pinapaliwanag ko lang. Yung pong nanawagan, hindi angkop sa kanya. Yung mga tropa ni Argo. Yan ba makakapag-check-in sa waterfront? Isipin yung maigi mga kababayan. Pero, syempre, meron pang isang dahilan mga kababayan. Ano ba yung dahilan, Boss Mike? Na sinasabi mo. Ayan. Sabi dito ni Queen Alpha, matrigger jud kung ingon ani, kabubo, mga utak, kulto. Kita nyo mga Bisaya galit sa
kapwa nila Bisaya na mga eengot-engot daw. Ganun din naman kami. Kaming mga Ilocano nagagalit din kay Rospicio kasi bobo nga ni, di ba? O vice versa. Kay Bisaya ka, kay anumang lengguwahe mo, kay Ilocano ka, kay Panggalatok, Kapampangan, Tagalog, mga kababayan ko, Ilonggo, mga kababayan, wala hong pagkakaiba yan. Kasi kaming mga Ilocano, mayroon ding kinaiinisan. At ganun din ang mga Bisaya. Galit din sila sa kapwa Bisaya, gawa ng mga bubugid. Mahihina ang mga utok. Oh, tama mali. Tama mali, mga kababayan. Tama? Oh, yan, mga kababayan. Hindi ho natin yan na dahil Bisaya ka, kaya ganyan ka. Hindi ho. Hindi ho ganun. Uulitin ko. Ako po ay tatay ko Bisaya. Ang nanay ko Ilocana. Oh, mga kababayan, yun lang na. Ako ay namulat sa ugali, ganun din sa tatay ko, ugali niya, siya Bisaya at saka Ilocano. Parehas, mga kababayan. Diba? Oh, ngayon, ito yung paliwanag ni Queen Alpha. Matirigger jud kung ingon ani, kabubo, mga utak, kulto. O, kita nyo? Gagalit tuloy. Walang awa sa simpleng manggagawa. Kung humina at magsara, maraming mawawalan ng trabaho. Tama naman. Tama naman, di ba? Oh. Di ba? Boy Sisid, Shirley Santiago. Minerva. Marami daw mawawalan ng trabaho. Tama naman. Pamilyang lalo maghihirap. Wala na nga kayong naitulong, pero sa kagaguhan, ang galing-galing nyo. Diba? Mindset nga ng mga DDS, diba? Kung may galit kayo sa tao, sabunutan nyo, murahin nyo. Wag kayo mandamay ng inosenteng nagtatrabaho ng marangal. Tama naman di ba? Yung napapala nyo sa pag-iidolo ng demonyong nawawala pagka makatao. Tama naman sa kakaidolo nyo daw, sa kakaidolo nyo, sa demonyo, nawawala na ang inyong pagka makatao. Di ba? Kainin sana kayo ng lupa para kayo magkita-kita sa impyernong panawagan sa apoy na di mamatay-matay sa mga taong gustong pumalit kay Satanas. Palakpakan kayo! Lindol, baha, sunog, hindi pa din kayo nagigising, mga potang ina nyo. Tama naman Tama naman itong ating kapatid na si Queen Alpha. Bakit? Ano ba ang kinalaman naman ng negosyo? Galit kayo kay Win Gatchalian. Pati ba naman yung negosyo, dadamay nyo? Walang pagkakaiba yan. Walang pagkakaiba yan. Saan? Sa mga bobong, mga tanga na mga nakakalaban natin dito, Heidi Pantino, di ba? Kapag galit sa akin, kasi nga daw, inaaway ko si Martin, i-boycott daw yung negosyo ni Mike Cervera. Aray. Kung di ba naman mga tanga talaga. Di ba? Pambayad nga Di ba? Pambayad nga sa multa, pinamamalimos yung pa kayang pagpunta sa mga negosyo natin. Hindi kayo makakabayad doon. Di ba? Dapat angkop. Boycott. Kala nyo naman, kaya nyo yung magpunta sa mga negosyo namin. Di ba mga kababayan? Dapat pag nagsalita, angkop. Dapat makita ng tao na may kakayanan ka. Di ba, Alicia Duran? Ganyan sila Anong pagkakaiba nun? Anong pagkakaiba nun? Proud Valenzuelano ako. Bakit?
Marami tayong mga, ano dyan sa Valenzuela. Meron tayong mga property, may mga negosyo tayo sa Valenzuela. Valenzuelano po ako. Diba? No. Yan. Kaya wag nating gagawin yung kanilang mga ganong mga mindset. Wala na silang pagkakaiba sa mga pag-uugali ng mga shit. Tayo may malawak ang utak natin, malawak ang isip natin eh. Biruin ninyo yung panawagan na Eric Agani. Ano ang panawagan? Replay tayo, Eric Agani. Di ba? Legazpi. Ano ang panawagan? Toribio, Celestino? I-boycott ang mga negosyo ng nakakaaway. Putang ina. Hindi ko talaga magets yun eh, yung ganong mga mindset. Bakit kailangan i-cancel yung negosyo, yung ibang mga konektado sa isang tao lang naman na iinggitan mo. Tama, mali, mga kababayan? Tama? Yun, Eric Agani. Wag nating gayahin. Kaya etong mga ganitong panawagan na boycott Waterfront Hotel, INC Philippines, because it is owned by the Gatchalian family. Ano kinalaman? Yan ang ganti ng mga mamayan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno daw. Pagkatinignan mo naman yung kabuhayan eh. Baka nga mga kababayan, sa maski, sa anito, baka nga hindi pa kayang pumasok eh. Baka nga mga kababayan, dyan sa mga hile-hilera na mga motel sa Avenida, baka nga hindi pa makapasok eh. Tapos ang panawagan, waterfront talaga. Ay, Diyos ko, mga kababayan ko, mga shit kayo talaga. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.